Hi guys, good morning. Nagluto nga pala ako nito, crispy pork kare-kare. At sigurado akong magugustuhan din ito ng inyong mga pamilya kapag tinry niyong lutuin ito. Gusto niyo bang matuto kung paano magluto nito at gusto niyo bang malaman kung paano ko nga ba ginawa itong ating crispy pork kare-kare? So tara, samahan niyo ako sa video na ito at ituturo ko sa inyo. So, ayun na nga guys, ito na nga yung pork natin at di ko na nga naipakita sa inyo. Pinakuluan ko nga lang yan sa aking pressure cooker. At nang malambot na siya ay hiniwa-hiwa ko lang siya ng ganyan na parang bite size siya. Tapos, i-marinate ko rin siya sa harina, cornstarch, black pepper and salt at magic sarap. At inano ko rin siya sa breading mix. Tapos, pinirito ko lang siya sa mainit na mantika. Ayan. Kapag ka naging ganyan na golden brown na, okay na yan. So, sobrang crispy talaga ng aking nagawa na crispy pork na to. So, sobrang sarap niya kahit na ganyan lang yung ihain nyo. Pwede na yung kainin. Ayan, kitang-kita nyo naman kung gaano siya ka-crispy. So, kapag matapos ko nga yan na iprito ko na nga lahat yung pork natin ay sinunod ko namang igisa itong ating sibuyas bawang. Pero una-una niyan, ang ginawa ko dyan, nagpainit ako ng mantika. Tapos naggisa ako ng atsuete para kumulay siya ng ganyan. Tapos, tinanggal ko na yung buto niya nung kumulay na siya. Isinunod ko na dyan yung sibuyas bawang. Tapos naglagay din ako ng isang kutsarang bagoong. Ayan. Ang malagay ko yung isang kutsarang bagoong ay sinangkutsa ko lang siya ng ganyan at hinalo-halo ko lang siya hanggang sa mag-mix na yung ating sibuyas, bawang at bagoong. At pagkatapos ko nga halo-haluin yan ng ganyan ay isinunod na nga natin dyan ang ating peanut butter. So bumili nga lang ako sa palengke ng peanut butter. Yung per kilong peanut butter, ayan, 20 pesos lang yung nabili ko. So, kasyang-kasya na nga yan dito sa ating lulutuin dahil nga hindi naman marami lulutuin natin. At pang-ulam lang naman natin. So, ayan. Inilahat ko na nga yung 20 pesos na unsweetened peanut butter. Yung pang-kare-kare talaga. So, hindi yan matamis. So, ayan. Nung mahalo ko nga yan dyan, ay hinalo-halo ko lang dyan yan. Para naman mag-mix na sila together. Tapos nang mahalo-halo ko na nga yan dyan, ay hininaan ko nga muna yung apoy dyan dahil nga baka masunog yung peanut butter. Sobrang lakas nga ng apoy. So, kailangan mahina lang. Tapos halo-haluin lang din natin. Kapag nag-mix na siya sa mantika, saka naman natin isusunod dyan ang ating gata. So, pwede kayong gumamit ng fresh. Ako, ito na lang ko kung mama yung ginamit ko since ito naman yung nandito sa bahay at easy lang din siya sa gamitin kasi nga hindi mo na siya kailangan pigain. Pero kung meron kayong fresh, mas maganda rin naman yung fresh. Pero ito kasing ko kung mama masarap siya at mabango din siya at tama-tama lang dito sa ating kare-kare. Kung gusto nyo naman na wag gumamit din ng gata, pwede rin naman. Pero ako mas prepare ko yung gumamit ng gata sa ating kare-kare. So, ayun na nga, matapos ko nga ilagay ang ating koko mama, hinalo-halo ko nga lang din yan dyan ng ganyan. Tapos nga mag-add pa nga tayo dyan ng half cup ng water para naman dagdag sa ating sauce para naman hindi siya sobrang lapot. So guys, naglagay nga din ako dyan ng pork cubes para naman di na tayo maglalagay ng iba pang pampalasa at konti na lang din. Dahil nga malasang-malasa na ngayon. At siguraduhin ko din sa inyo guys na kapag ganitong style ng kare-kare ang niluto nyo ay hindi na nyo kailangan ng bagoong dahil may lasa na siya at malalasahan nyo na rin nga yung bagoong dyan dahil nga naglagay tayo ng bagoong kanina. So guys, kung nakaabot kayo sa video na to, pa-comment naman sa comment section kung taga saan kayo para naman malaman ko kung saan na nakaabot ang ating video at sa mga i-upload ko pang mga video. Salamat po! At ayun na nga, ng mahalo-halo ko nga yan ng ganyan. At makuha ko lang yung tamang consistency ng ating sauce ay okay na nga yan. Ay ready na yan para sa ating crispy pork kare-kare. So, yun na nga, nang makuha ko na yung ating texture ng ating sauce, ay nilagyan ko nga rin yan ng
konting magic sarap, konting paminta at konting asin. Tagko-konti lang kasi nga meron na yung bagoong at meron na rin yung pork cubes. Baka nga lalong umalat. So, ayun na nga nung makita ko nga na okay na siya at okay na yung lapot niya, nag-mix na sila together, ay hinango ko na nga yan at pinalamig ko lang ng kaunti bago natin i-plating yan. So, nung lumamig na nga siya ng kaunti ay pinlating na nga natin. Hinalo ko nga lang muna yung sa ibabaw dahil nga may mga buo-buo na sauce sa ibabaw. So, hinalo ko lang ng bahagya at pagkatapos ay ibinuhos ko na siya dito sa ating malinis na bowl. Ayan. So, nilahat ko na nga yan dahil nga konti lang naman yan. Kasyang-kasya na yan sa amin maghapon. So, ayan. Nung matapos ko nga yan ay agad ko namang sinunod na ilagay dyan ang ating crispy pork. Ayan, inilagay ko lang siya sa gitna. Pinagpatong-patong ko lang siya sa gitna. At make sure guys na lalagyan nyo ng space yung gilid. Dahil dyan nga natin ilalagay yung mga veggies ng ating kare-kare. Siyempre, kare-kare to kaya kailangan may veggies. Ayan, pinagpatong-patong ko lang yan ng ganyang kasimple. At nung masatisfy na ako sa pagkapatong-patong ng ating crispy pork, ay saka ko naman isusunod dyan ang ating mga vegetable. Dahil hindi nga mawawala sa kare-kare ang ating vegetable. Ayan, nang matapos ko nga yan, ay agad ko namang isinunod itong ating piniritong talong. So, yung mama ko nga ang nagprito niyan. Ayan. Nasa sa inyo kung gaano kakapal yung talong na gusto nyo. Pero, since sa amin lang naman ito, ay pwede na yung ganyang hiwa. So, ayan, nilagay ko lang yan sa gilid. Pinilera ko lang siya dyan sa gilid dahil nga isang linya lang yan dahil nga meron pa nga tayong ilalagay na ibang gulay sa other part niya. Kaya naman isang pwesto lang yung ating talong dyan. Ayan. Masarap talaga sa kare-kare ang may pritong talong. So, isinunod naman natin ang ating pinakuluang sitaw. Hiniwa-hiwa nga lang yan ng ganyan kalalaki para naman hindi mahirap kainin. So, malalaki na nga, mahahaba na nga yung pinahiwa ko dyan para naman madali rin siyang i-assemble dyan sa gilid. So, sa gilid ko na nga lang yan nilagay lahat dyan at pinagpatong-patong ko lang ng ganyang kasimple. At isinunod ko naman itong ating pechay na pinakuluan din natin sa boiling water. So, ayan yung boiling water nga pala yan na nilagyan ko yon ng asin. So, ayan, tapos, meron pa nga natirang space dito sa gilid, kaya nga, pinunan ko na lang siya ng crispy pork dyan. At, ayan na, ready na ang ating crispy pork kare-kare. Ganun lang kasimple, guys. So, ayan, ready to eat na. Simple at masarap na pork kare-kare na hindi mo na kailangan ng bagoong. So, ayun lang guys, dito ko na nga tinatapos ang ating video at salamat sa panonood sa susunod na video ulit. Baka pwede naman maglambing na pakipollow, share, and like na rin ng ating Facebook account. Maraming salamat po. Yun lang. Bye-bye!